Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing na iyong kapatid. Hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing. Ngayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita ka ng mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ang ikawalong linggo po sa karaniwang panahon at madalang po tayong umabot sa ikapito at ikawalo. Kasi bihira po, parang 1990s pa yung huling 8th Sunday. At pagkaraan po nito sa susunod na Miyerkules, simula na po ito ng panahon ng Kwaresma. Kaya wala muna tayo mga Alleluia, wala ding Gloria. Maliban na lamang po yung luwalhati sa mga dakilang kapistahan o espesyal na okasyon. At sa Ebanghelyo po natin itong mga nagdaang linggo, patuloy na inaaralan tayo ng Panginoon tungkol sa kahalagahan talaga ng pagsasabuhay ng kanyang aral. At sa Ebanghelyo natin, narinig natin yung patalinhagang tanong ng Panginoon. Makapag-aakay ba ng bulag ang isang bulag? Dito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na napakahalaga. Sabi nga po niya doon, kung tinutuwid natin yung ating kapatid, napakahalaga na makita natin yung tahilan sa mata natin bago natin punahin yung iba. Kung nakakapanood po ako ng mga nag-aaway-away, hindi naman po madalas, natsetsempohan ko lang sa TV yung mga tumatawag doon sa tulpo na minsan meron doon mag-asawa, talagang nilabas nila lahat. Pati ako nakachismis ng lalaki daw yung asawa, tapos inamin niya, dati ko naman boyfriend yan, ganyan. Ganun pala istorya nun. Tapos siya naman inubos niya lahat, tapos siya yung anak nila. Tapos kung ano-ano yung ginawa niya sa kanyang katawan. Pero ang nalulungkot po ako kasi sa huli, yung anak na tinawagan, walang ginawa kundi humagulgol. Sabi niya, si Mama, kaya pa naman niyang magpatawad. Si Papa, dinadamdam niya kasi lahat. Tapos, humagulgol na siya.
Tapos yung mag-asawa, nagpatuloy sila dun sa kanilang mga revelations na mula pa nung hindi pa pinapanganak yung 9 na anak nila. Sa bandang huli, ang nanalo dun yung nagpalabas kasi marami siyang views. Kumita siya. Sa mundo natin, lagi nandyan yung mga bagay na yan. Kasi hindi natatapos. Sa bandang huli, nakakaawa yung mga anak na nandun na nasaktan. Nasaktan na sila sa paghihiwalay ng magulang nila. Lalo pa sila nasaktan doon sa kahihiyan na nandun na dinulot ng mga bagay na yon. Kaya po, pinapaalala sa atin ng Panginoon na sa pagtutuwid natin, tingnan din natin yung ating sarili. Pero hindi po sinasabi dito na huwag na tayong magtuwid, huwag na tayong magpuna. Minsan kasi ginagamit yung pananalita na to para bang, di ba sabi huwag kang humusga? Ba't ganyan? Hindi. Kung merong mali, kailangan nating ituwid. Pero wag mangyari na nakikita natin yung mali ng iba, lahat mali, tayo lang tama. Kaya dyan tayo pinag-iingat ng Panginoon. Kayabangan. At ang napakahalagang katangian natin, kababaang loob. Kung kaya napakahalaga lagi ng pagdadasal. Kaya po yan, lalahanin natin. Bago tayo tumuro sa iba, tingnan muna natin din yung ating sarili. Hindi para hindi tayo magsalita, kundi para talagang malaman natin kung ano yung landas na dapat nating tahakin. Kasi ang daling makita ang kahina at kapintasan ng iba, pero makalimutan natin, mas masahol pa tayo doon. O dinaanan din natin yun. Pero yung kababaang loob natin, yun ang susi. Para pag nakita natin yung puwing ng iba, matulungan talaga natin silang alisin. Dahil tayo man, alam natin, yun din yung naranasan natin kung kaya natulungan natin yung sarili natin at matutulungan natin yung iba. Nalala ko nga dati, kasi ganyan po yun eh. Nalala ko dati, may nakita ko nakalagay, wanted mason. May ginagawa po doon sa isang construction. Tapos natawa lang ako kasi yung ginagawa, yung headquarters ng Masonic Lodge. Sabi ko, ba't naghahanap pa sila? Marami naman doon sa loob. Minsan man, may nadaanan ako. Ang nagtitint ng madilim, babaero. Tapos yung tint niya, super black. Yung mga bagay po yan na biro lang. Pero napapaisip tayo na pagka tinignan natin sa iba, inaanyayahan tayo na tingnan din natin sa ating sarili. Minsan kasi dalawa yun eh. Either dinadaan natin sa biro, o hindi natin pinapansin, o baka mamaya, kinain na tayo ng kayabangan, wala na ibang magaling, wala na ibang tama, kundi tayo lang. Kaya po, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong maging pakitang tao lang. Napakahalaga na isipin lagi natin, sa anumang ginagawa natin, pinakikita natin yun sa Diyos. Kaya po, mahalaga na lagi tayong magdasal. Dahil sa pananalangin, tinuturuan tayo na suriin yung ating sarili. Sa bawat pagtuturo natin sa iba, sabi nga po nila, pag tinuro mo yung daliri sa iba, alalahanin mo na yung 3 doon. 3. Kasi yung 2 nakaturo eh. At sabihin mo, 2 tinuro mo, ganyan. Yung 3 doon nakaturo sa iyo. Kaya pag magtuturo kayo ngayon, pag ganun, diba? Para lahat nakaturo, wala na nakabalik. Mahalaga po yung panala. Kaya susuriin natin sarili natin. Nalala ko nga po na minsan, pinagagalitan kami nung mga magulang namin. Sabi ng mama ko, anak, kasi pag pinagagalitan tayo, kasi mangot ka, sumalmal ka, o di kaya nagpapaalam ka, di ka pinayagan sa maloob mo. Kaya makikita naman kagad yun eh. Sabi ng mama ko sa akin, anak,
hindi naman kami perpektong magulang. Malalaki na po kami nun eh. Yung pangit sa amin, huwag niyong tutularan. Pero yung mabuti, sundin niyo. Sa pamilya po natin, napakahalaga nung pagsusunuran na yan. Kasi kapag tininan mo yung sarili mo na ikaw ang marunong, ikaw yung matanda, ikaw yung may alam, ikaw yung nag-aral, ikaw yung may kapangyarihan, makalimutan mo yung iba. Kuminsan di mo naman intensyon eh. Bakit? Kasi isip mo, nasa balikat mo lahat o mahal mo. Pero hindi mo naiisip, may kaisipan din naman yung iba. Kaya nga sa loob ng ugnayan ng mag-anak, makikita natin yan maski sa Holy Family, di ba? Hindi lahat naiintindihan nila. Pero ano sasabihin doon? At iningatan ng mahal na Birhen ng lahat sa kanyang puso. Iningatan. Hindi nagdamdam. Hindi nagtanim ng sama ng loob. Ibig sabihin ng pinagnilayan. Kaya nga sa loob ng mag-anak natin, ano po yung mahalaga? Yung pagsusunuran. Kaya dyan napakaganda pong balikan yung unang pagbasa. Kasi sa huli, kung papansinin niyo po yung Ebanghelyo, pagkarang sabihin ng Panginoon na pwede ba maging taga-akay ng bulag ang bulag? At pagkarang sabihin ng Panginoon na paano natin itutuwid yung bawat isa? Sa pangatlong paragraph, sasabihin sa atin ng Panginoon, walang punong kahoy na namumunga ng masama. Dito, pinagsusuri tayo ng Panginoon. Paano natin masasabi na nakapag-akay nga tayo? Paano nga ba natin masasabi na yung kababaang loob na sa puso natin, na yung pagsusuri natin na yun naging mabuti? Kumbaga sa pag-aaral, nandyan yung pagkaraan mo mag-multiply, sabihin, ano yung result? Diba? Ano yung end product? Ang mabuting punong kahoy, hindi namumunga ng masama. Hindi nakapipitas ng aroma, ng uba sa puno ng aroma. Makikilala ang bawat isa sa atin sa bunga. At ang yung bunga na yon, ang simpleng manifestation ay kung paano tayo magsalita. Kung paano tayo mangusap. Ngayon, hindi nga lang po paano tayo mangusap eh. Paano tayo pumindot? Kasi may mga tao hindi na nagsasalita, pero dinadaan nila sa pindot. Dinadaan nila doon, tinatype nila doon sa kanilang computer. Imagine mo, tatype pa nila ng... ewan ko kung hindi inaatake yung mga tao na yun, kasi yung maisip mo pa lang, atakihin ka na. Yung sabihin mo pa lang, lalong magsisikip ang dibdib mo. Yung mga yon, itatype pa nila. Imaginein mo, yung magmumura ka na lang, itatype mo pa. Magsasalita ka na lang ng masama, pagkaramong isipin, pagkaramong damahin, itatype mo pa lahat. Siguro, lagi nagpapalit ng mga ba tawag po doon? Keyboard. Nagpapalit ng keyboard. Sabi, dyan maganda pong iugnay yung sinabi sa Propeta Sirach. Sa aklat ni Sirach. Aklat ni Sirach. Pag niliglig mong bistay, maiiwan ng magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasa'y lumilitaw. Tingnan natin, paano tayo magsalita? Ano nga, paano tayo mangusap? Yung bang pagsasalita natin, puno ng angas, puno ng yabang. Sabi nga po na isang panalangin na basa ko dati, Lord, help me to be kind with my words today, for I may have to eat them tomorrow. So doon makita niyo po, mahalaga na bago tayo magbitaw ng salita, isipin natin, talaga bang itong sasabihin ko, pwede kong panindigan? Ito bang sasabihin ko na to, hindi ko pagsisisihan? Ito bang sasabihin ko na to ay bunsod ng pag-ibig? Ang gawa ng nagpapalayo ay sa urno na susubok. Ang pagkatao ng sino may makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Gusto niyang malaman kung talagang mabuting tao ka na, tingnan mo yung iyong mga anak.
Yung mga anak mo ba ay nailapit mo sa Diyos? O minsan sasabihin nila, meron pa isa doon napanood ko eh. Sino nga bang magulang? Meron ba kayong mga anak na tamad? Tawa na naman yung mga tao. Sabihin naman nung anak, wala naman po akong ginagawa. Di ba? Kaya nga tamad eh. Pag inisip mo sa bandang huli, ba't naging tamad yan? Ba't mula ba na sanggol yan, tamad na yan? Pag tinignan natin, yung pinakita natin, paano natin sila pinalaki? Paano natin sila tinuruan? Kaya nga po, isang bagay na lagi kong binibigyang diin sa mga magulang sa eskwelahan o maging sa atin sa pagsisimba. Mahalaga na dalahin niyo inyong mga anak sa pagdadasal, sa pagsisimba. Hindi po katwiran yung sasabihin nila, "Naku, Father, ang hirap pong akayin yung aking anak sa pagsisimba o ganun." Pag tinanong mo sila, ikaw, paano ka ba talaga magdasal? Paano ka ba talaga magsimba? Paano ka ba talaga magturo? Hindi katwiran yung tinatamad po. Nung maliliit kami, ganun din naman kami. Ano sabi ng mga magulang namin? Paano ka babangon mamamasyal kung hindi naman tayo pinagpala ng Diyos? Lahat ng mga bagay na yan, biyaya yan ng Panginoon. Pasalamat tayo na nakapag-aaral ka, kumakain tayo 3 beses ang araw, wala tayong sakit, o ano mang mga biyaya. Sino magmumulat sa kanila kundi tayo? At maiintindihan nila lahat yan kung makikita nila kung papaanong sinasabuhay natin yung ating pananampalataya. At makikita rin sa kanilang pangungusap at pagsasalita. Kung ang mga salita niyan ay puro gilitan ng liig, patay-patay, saan nakuha yan? Sa eskwelahan? Na maliliit kami nun, pagka nagsalita ka ng pangit, sasabihin ng magulang, sino nagturo sa iyo niyan? Pinag-aral ka, tapos ganyan lang yung pananalita mo. Natututo tayo sa labas, natututo tayo sa paaralan, natututo tayo una't higit sa lahat sa loob ng ating pamilya. Kaya kung paano tayo makipag-usap, kung paano tayo mag-isip, paano tayo makitungo sa ating kapwa, doon na mamalas kung paano nagsikap tayo. Hindi lang tayo individually, kundi bilang isang mag-anak, lumapit sa Diyos. Kaya nga po, nakatutuwa pag linggo, makita mo, nagsisimba, pamilya sila. Tapos sa paglipas ng panahon, makita mo yung dating isang bangko, naging 2. Pati boyfriend, girlfriend, ng mga anak kasama. Sa bandang huli, panibagong pamilya din nila. Napakahalaga na isabuhay natin yung pag-ibig na yan ng Panginoong Diyos. At kung mayroon napakagandang pamana at ituturo tayo sa bawat isa, higit pa sa anong material na bagay na pwedeng asamin sa mundo, ang pinakamahalaga ay ang Diyos. Dahil ang ating pagmamahal sa Diyos, yan ang susi sa tunay na kapayapaan na tagumpay sa buhay na ito sa mundo. Patuloy tayong hinahamon ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Kaya tipunin natin ating sarili sa pagdadasal. Tiyakin natin araw-araw nagdadasal tayo bilang mag-anak. At personal, nagsusuri tayo sa sarili natin. Ano pa yung bagay na pwede nating baguhin? Ano pa yung bagay na pwede nating pag-ibayuhin? At yan ang muling hamon sa atin sa pagpasok na ito ng panahon ng Kwaresma. Sakali man tayo nagkaroon ng mga pagkukulang, sakali man nagkaroon tayo ng mga kahinaan, hindi pa huli ang lahat. Walang perpektong tao. Lahat tayo habang nabubuhay, a work in progress. Diba? Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a work in progress. Kaya may ibubuti ka pa. Yan. Kaya yan po yun. Kaya sa pagpasok po ng Miyerkules, pinapaalala ko na din po sa inyo, yan ang simula na ng ating panahon ng Kwaresma. Martes ng umaga, may misa po tayo, 6:30. Nandyan po yung seremonya rin ng ating sunog sala. Kung meron kayo mga lumang palaspas, pwede niyong dalahin.
para yan po yung susunugin at yan yung abo na gagamitin para sa araw ng kinabukasan sa Miyerkules ng Abo. So hindi galing sa barbecuehan yung abo. Galing po yan sa lumang palaspas natin na sinunog. At pagdating ng Miyerkules, isang paalala na rin po yan, dahil baka mamaya makalimutan ninyo at lalong higit sa paghahanda ninyo at pagmumulat sa inyong mga anak, ang araw ng Ash Wednesday ay araw ng abstinensya at ayuno. Ibig sabihin po nun, wala munang karne sa mga bata na 14 years pataas. So kung yung mga bata ay 13 years old pababa, pwede. Pero wala namang masama din na turuan sila na kumain ng isda o ng gulay. Pwede niya namang iprepara yung mga pagkain na akala mo karni pero gulay pa din at isda. Pero ang abstinence po ay 14 years old pataas. Ang fasting, ibig sabihin, one full meal ay 18 years old hanggang 59. So, yung mga dual citizen natin, yung mga 60, exempted. Pati yung mga may diabetes, may sakit. Kung may sakit po kayo, lalo na kung may ulcer, ay hindi kayo po pwedeng mag-fasting. Ang mahalaga po dito yung elemento ng sacrifice. Kaya mahalaga na yung masasakripisyo natin, tulong natin sa ating kapwa.